Lulutuin na natin ang ating talbos ng kamuting kahoy. Andiyan po ingredients. Yan po, yung dilis, gata ng niyog, paminta. Yan po. Gisa na po natin. Natin ang bawang. Ang bulo. Pula-pula lang po natin. Then, po natin yun ang dilis. Salamat po prito po ang dilis. Medyo mapula na po yan para mabango. Sarap. Yan, pakabako. Lagyan natin ng konting asin. Although maalat na yan, lagyan natin konting asin. Asin lang. Bawal ang bechin. Bawal daw ang bechin. Asin lang. Gamitin natin asin. Lagyan na po natin yan ang laga na. Ang laga ng tapos. Ang kamuting kahoy. Yan po ipinigaan natin para maalis yung katas ng ang kamuting kahoy. Yung paik niya mawala. Pangalawang gata para mag-isa siya. Na-absorb lang ano yan yung talbos. Pakuloyin lang po natin. Lalagyan natin yan ng suka. Huwag po natin haluin kapag nilagyan ng suka, may hilaw ang suka. Kaya natin kumulo. Pag kumulo na siya ng ayos, saka lang pwedeng haluin para hindi mahilaw ang suka. Okay guys, talagyan na natin ang pangalawang yung malapot na gata. Yan po, hilaw natin. At masarap, palinam lang. Puro yan, purong gata yan. Haluin na po natin. Yan. Pakukuloyin lang po natin. At yan para maluto-luto ang gata. Sarap yan. Wala kayong mabili sa tindahan yan. Sa mga tindahan ng ulam. Bihira nagluluto yan. Pero mahilig niya sa ganyang pagkain ang mga Bicolano. Bicolano. Yan ang paborito nila. Talbos ng kamuting kahoy. Pero hindi ko kami Bicol. Hindi ko Bicolano. Puro Tagalog. Yan po. Ito na po siya. Kumukulo na ang gata. Titik naman natin kung anong lasa po dito. Ang kulang sa alat. Ito po natin. Okay po. Tama-tama lang ang lasa. Sarap, malinamnam. Marami nakakain na naman ito. Sigurado, sira ang diet. So guys, dito lang po. Ating luto na po ang ating talbos ng kamuting kahoy. Maraming salamat po. Thank you.